Mas mayaman si ganito, mas gusto ko si ganyan, ang plastic mo, ang OA mo. Mga ganitong comment lagi ko nakikita comparing me sa ibang vloggers or like Filipino-Indian vloggers specifically. Honestly, sanay na ako. Usually, I just ignore it. Bakit? Kasi I don't engage sa mga negativity, ganyan. If you like other vloggers, that's perfectly fine. Preference nyo yan. Kung gusto nyo akong laitin, okay lang din. Kung doon kayo masaya, sige. Pero kapag pupunta kayo sa account ng iba para purihin ako habang sinasabihan sila ng hindi maganda, yan yung breaking point ko. I don't support negativity and bullying. I value peace and happiness. Kaya nga sa mga vlogs ko, diba, I only focus sa good side ng India. Bakit? Kasi ang dami nagpo-focus sa bad side. Dadagdag pa ba ako? Hindi ba nagigets ng iba yan? Minsan may mga nagsasabi pa, ang fake ko daw. Mas gusto ko si ganito, ganyan. Kasi mas prangka, mas nagpapakatotoo. But ito yung personality ko, magkaibang tao kami. Or fini-fake ko yung buhay ko dito sa India, ganyan. Puro magaganda lang yung pinapakita ko. Mga this is just another side of reality. Reality din to. Never ko sinabi na ito lang yung totoo, ganyan. Hindi ko naman sinabi na hindi rin nag-i-exist yung mga hindi magagandang bagay sa India. So please stop comparing lifestyles, ganyan. Magkakaiba kami mga Filipino-Indian vlogger. May mga nakatira sa city, may mga nakatira sa village, may modern, may traditional. Iba-iba kami ng background, mga karanasan. Kaya iba-iba rin yung point of view. Ayaw nyo nun, di ba? Iba-iba kayo na napapanood. Parang imaginein mo na lang yung kapitbahay nyo, same kayo ng lugar na tinitirahan, pero hindi naman kayo same ng lifestyle and personality, di ba? So please stop spreading hate. Okay lang na ako pintasan nyo, pero wag nyo nang sisiraan yung iba para lang purihin ako, ganyan, and vice versa. Let's spread positivity and kindness. Kasi sa totoo lang, kami mga vloggers na pinagko-compare nyo, we are in good terms, ganyan. Parang nag-create kayo ng war na hindi naman talaga nag-i-exist. Anyway, ayun lang naman. Let's proceed na sa vlog kasi i-share ko sa inyo yung celebration namin ng Diwali. So today ay Choti Diwali. Ayan yung aking tanghalian, instant noodles tapos fried chicken. Pa-expired na kasi yung aking, anong tawag dito, instant noodles. So kailangan ko na siyang kainin kasi sayang. Tapos may leftover ako na Korean fried chicken last night. So kinain ko na siya tapos with pickles. And then syempre habang kumakain, manonood ng K-drama. Ang pinapanood ko ngayon yung Would You Marry Me. Sobrang ganda, nakakatawa. Basta rom-com siya tapos nakakakilig. Panoorin nyo yan, available sa Look. Like talagang addict ako sa K-drama na to. Nakaka-bad trip lang kasi ongoing. About siya sa girl na nakipag-divorce sa asawa niya kasi nag-cheat. Tapos bigla siyang nanalo sa raffle ng house and lot, ganun. Pero dapat pang newlywed couples lang yon. Basta ganun yung story, panoorin nyo na lang, available yan sa Look. Anyway, after ko kumain, nakapaglaro muna ako sa anak ko, syempre. Tapos paglabas ko, ayan, meron na silang pinamili na mga decor para sa dasal. So, Choti Diwali ngayon. Ang Choti Diwali is para siyang disperas ng Diwali. So, Choti means small. Small Diwali, ganun. In literal meaning. And yung Diwali, para sa akin, siya yung pinakabongga na festival dito sa India. So, yung Diwali is Festival of Lights. Kaya today, magdadasal kami para sa salubong ng Diwali. Tapos, ayan lang yung outfit ko, simpleng kurta lang. And then, ayan yung kay Pavan. And then, yung aking father-in-law yung nagli-lead ng prayer. Like, very quick and simple prayer lang, kaya wala ko masyadong vlog. So, kinabukasan mga ayan, main Diwali na, kakagising lang namin mag-asawa. Nakaready na yung mga decor, tapos yung mga gagamitin sa pagdadasal. Ayan, ang tawag dyan ay diya. Tapos, gamit nila is mustard oil, and then, naglagay sila ng cotton. So, sisindihan yan. O, di ba parang kandila. And then, paglabas ko is may mga ang kulit ng kaso namin. Paglabas ko, meron ng mga decor. So, sa labas lang kami naglagay ng mga decor kasi si Tingko, yung aso namin, pag kakakainin niya lahat ng mga bulaklak dyan, kung maglalagay kami sa loob ng bahay. Ayan naman yung decor ng kapitbahay. O, diba, pati kapitbahay, binidyohan. So, ayun yung kanila. Mostly kasi dito, nagde-decor din talaga sila ng bongga sa labas ng bahay nila. Kasi, parang wini-welcome mo yung God na papasok sa bahay nyo. Ganun. Tapos, ayan ako mga nangunguha ako ng bulaklak sa labas kasi meron pa kaming ibang tira-tira na bulaklak. So, magde-decor ako sa balcony. Pero, kumukuha ako dyan mga puti, yellow, ganun. Kasi yung mga natira, puro orange. So, magde-decor ako sa balcony. Tapos, ayan, kumuha ko na ibang kulay para kakaiba naman, ganun. Hindi puro orange. So, ayun yung gawa ko. Diba, ang pangit. Limited lang kasi yung bulaklak ko. Tapos, ayun si Pavan, ayan, siya, good morning, pineapple. Pinost ko na yung video niya. Panoorin nyo na lang sa profile ko. Anyway, after nun, ayan, nag-ayos na ako kasi kailangan na namin magdasal, Minadali na ako ng aking mother-in-law. And ako yung parang nag-lead ng prayer ngayon, yung pag-aasikaso. Kasi yung aking father-in-law is nasa kabilang bahay siya. So, parang watak-watak kami this year. If matagal na kayo nakafollow sa akin, alam nyo na lagi kami nagsiselebrate sa kabilang bahay nila, Pavan. And then, nagpupunta kami sa
mga offices, tsaka business nila Pavan, or ng family niya para magdasal, tapos mamigay ng mga regalo. Kasi kapag Diwali, namimigay ng maraming regalo. Ayun nga, para siyang Pasko. Pero this year, hindi kami lumabas ng bahay. Like, dito lang talaga kami kasi dahil kay Hiraya. And meron akong another good news sa inyo na hindi ko pa ma-share ngayon. I-share ko kapag pwede na, pero ang makahula, meron sa aking regalo. Kapag tama ang hula nyo, i-message ko kayo sa FB or TikTok, tapos bibigyan ko kayo ng kakaunting regalo. Ganon. Anyway, sa case naman ni Hiraya, kaya ako nasabi na hindi pwede dahil din sa kanya. Kasi mga te, sobrang lala ng pollution ngayong araw. Dahil ni-lift up nila yung ban ng firecrackers dito sa NCR, Delhi NCR, Gurgaon. So yung kung saan kami nakatira, Gurgaon is, ni-lift up nila yung pangapaputok. So paglabas mo ng bahay, amoy paputok. So kawawa naman yung anak ko, te, masisinghot niya yung mga paputok-paputok na yan. Kaya wala talaga kaming plan na ilabas siya ng bahay this year. आरती हो रही है लक्ष्मी आ गई लक्ष्मी चल Anyway, after nun, syempre, bigay ng regalo, kain ng sweets, ganyan. And since wala yung aking father-in-law, yung namigay ng pera sa amin is yung pinaka-older sa bahay. I mean, oldest, which is si Sagar, kuya ni Pavan. So, maraming salamat po. And then, yung aking, aming babysitter, which is si Sangeeta Didi, gusto niya ako ayusan, te. So, transform niya ako dyan. Kahit hindi ko masyadong trip yung kinalabasan ng buhok ko and everything. Ayun. Syempre, kailangan natin, sabihin na maganda. Nilagyan niya pa ako ng eyeliner, ganun. Kasi ayoko yung saktan yung feelings niya, tuwang-tuwa siya kapag inaayusan niya ako. Pero ako hindi ako natutuwa kasi ang bibigat ng hikot, ang sakit sa tenga, sa totoo, itsura mo dyan. Pero hinayaan ko na lang siya na paglaruan ako. Charot, hindi, naayusan ako kasi tapos naman na yung dasal, tapos na rin kami mag-picture. Basta mapaligaya ko lang siya, o diba, people pleaser ang atake. Pero inaura-aura ko na din kasi medyo nagagandahan na rin naman ako. Sabi ni Baban, mukha na daw ako inyanda. Ewan ko, maniniwala ba ako o ano. Kasi feeling ko, mukha pa rin naman akong Pilipina. After nyan, lumabas kami ng bahay kasi gusto ko makita ko ano meron sa labas. So, naglalakad kami ngayon mga te, para wala lang. Check lang namin kung anong meron. Dami There are nagpapaputok. too many firecrackers. Yo, and then the smell is so bad. It's like we are in a gas chamber now. Every inhale is 10 cigarettes. Yeah. But anyways, let's be positive. Happy Diwali. Diwali. Happy Diwali. It's really hard to... wow! See their home. Wow, ang ganda ng bahay nila. Tignan nyo. Sobrang dami nagpapaputok, te, sobrang ingay, tapos sobrang baho, like amoy firecracker. So talagang ang lala ng pollution. Ang ganda ng desisyon namin na hindi talaga ilabas si Hiraya. Like tama yung desisyon namin sa part na yon. Like if makikita nyo yung paligid, te, parang mahamog, pero ang totoo usok yan. And yung family namin dito sa India hindi rin bumili ng paputok or kahit na kasi against kami sa mga ganto-ganto na mga paputok-paputok, lalo na dito sa city. Okay lang sana kung nasa probinsya ka and hindi malala yung pollution. Tapos magpapaputok ka, diba? Di yung usok mawawala naman agad. Pero dito, te, sa city, tas magpapaputok ka, di ba? May mga usok-usok ka na nakukuha sa mga sasakyan and everything. Tapos dadagdagan mo pa. Last year, kahit nakaban yung firecrackers, siya, tawag dito, mausok na siya. Kasi may mga iilan-ilan na hindi pa rin talaga sumusunod. Ngayon pa kaya, te, na talagang nilift up nila, mas malala yung usok ngayon. The smell keeps getting stronger and stronger. Parang na, te, nasa gas, daw. Sorry, Ala, ayun na, fireworks. Ah, yes. Parang kami nasa gas chamber. Ang daming fireworks. Kaya ayun, imbis na dumagdag pa kami sa pollution, makikinood na lang kami. At saka makigisinghot. Takot din ako sa mga paputok-paputok, te. Wala naman akong trauma sa paputok. Takot lang. Ibang putok lang. Charot. Rated SPG. So, bawal pala magpaputok dito sa loob ng society namin. Kaya yung mga tao, lumalabas sila ng society namin para magpaputok. So, ganoon na ang eksena dito. Pero, te, ang baho. Amoy, amoy, ang arte, di ba? Oh. Ikaw suminghot lahat. Anyway, ito yung isa sa dahilan kung bakit ayaw namin ilabas si Hiraya. Kasi nga sobrang polluted. Like, ang dami nagpapaputok, yung amoy firecrackers, ganyan. So, ayaw namin ilabas si Hiraya. Hindi kami pumunta sa kabilang bahay. So paglabas namin mga te dyan sa main gate ng society namin, ang dami nagpapaputok. Tapos may mga cute na bata. Nakikinood at nakikivideo lang ako. Kasi wala kaming ganyan. So ang galing dito ay na-inorganize nila na dito ka lang pwedeng magpaputok sa labas. Parang yan na. Matatakatin talaga ako sa mga ganti. Why so scared? I don't like You all are this. safe. You are safe.
I don't like the sound. Like, I like if it's from far, but if I am near, I am scared. Wow. Ano daw? It's so good. He said we can sit in the center. But this a better view. So, sumakay na lang kami ng cart pa uwi. Kasi pagod na ako, te. Tapos, chinek din namin yung Japanese restaurant dito sa amin. Kaya lang sarado silang lahat. Ayun lang naman for today's vlog. Sana nag-enjoy kayo, ano. Thank you for watching. Bye!